Nagsimula ang kwento sa isang malaking sakuna. Ang nakakatakot na walang kamatayang hari ng undead, ipinahayag ng walang kamatayang hari na ang kabalyero ng liwanag ay talagang karapat-dapat na tawaging kanyang karibal. Bilang tugon, kinikilala ng kabalyero ng liwanag ang walang kamatayang hari bilang bangungot ng kontinente, ngunit sinabi nito na hanggat nasa kanila ang kapangyarihan ng liwanag, hindi sila magpapatalo. Pagkatapos ay sumasali sila sa isang matinding labanan. Habang pinapanood ang eksena, humigop ang bida sa kanyang inumin at mga komento. Ang matuwid na kabalyero ng liwanag, hindi ba't medyo theatrically ang laban nila? Kung tutuusin, isa lang itong play. Siya pagkatapos remarks na ang isang walang trabahong bum ay nanunood mula sa kanyang silid at nagmumuni-muni. Paano ito napunta sa ganito? Akin silang lahat. Kung babalikan ang nakaraan, ipinakilala ng isang lalaki mula sa Departamento ng Pagsisiyasat ang kanyang sarili bilang mula sa Departamento ng mga espesyal na pagsisiyasat ng Bureau ng Pamamahala ng Kakayahan. Tinanong niya ang bida, kung siya si Han Song-yeon, nakausap niya. Kinumpirma ni Han, na sinasabi na tulad ng nakikita ng lalaki, siya nga, kinikilala ito ng lalaki at kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay ipinaalam kay Han na kung magising siya ng anumang mga kakayahan, dapat niyang iulat ang mga ito sa Bureau ng Pamamahala ng Kakayahan. Pag-alis niya, sabi niya, "Have a nice day." Nananatiling tahimik si Han, iniisip sa sarili na tapos na ang una niyang pakikipag-ugnayan sa isang tagalabas sa loob ng kalahating taon, ibig sabihin, hindi na niya kakailanganing buksan ang kanyang pintuan sa loob ng 6 na buwan. Napansin niyang expired na ang inimbak niyang pagkain at sumasalamin na 2 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang lumabas. Isa siyang recluse. Maaaring tawagin siya ng iba na pathetic o mahina ang loob. Pero sa isip niya, biktima lang siya ng magulong mundong ito. Ang reporter ng balita ay nag-anunsyo, nagbabagang balita, ang mga bumbero ay nakikipaglaban sa sunog sa isang shopping complex. Ang arsonist ay lumilitaw na isang nagising na nakagawa ng isang random na krimen bago inilipat sa ibang mundo. Sinasalamin ni Han ang kababalaghan ng paggising. Isang araw, ang sangkatauhan ay nagsimulang random na gisingin ang mga mahiwagang kapangyarihan na kilala bilang mga kakayahan. Kapag may nagising sa kanilang kakayahan, sa pilitang dinadala sila sa ibang mundo sa loob ng 24 na oras. Kung matutugunan nila ang ilang partikular na kondisyon, maaari silang bumalik sa lupa, ngunit maliit na bahagi lamang ng mga tao ang aktwal na makakaligtas at makabalik sa kawalan ng pag-asa. Ang ilan sa mga nagising ay nagsimulang gumawa ng walang ingat, huling ditch na mga krimen bago mismo ihatid. 2 taon na ang nakalilipas, nawala ni Han ang kanyang pamilya, at ang kanyang binti, sa isa sa mga krimeng iyon. Marahil ay nawalan pa siya ng lakas ng loob na tumayo muli. Sinubukan ni Han ang mga ehersisyo ng weightlifting, ngunit nabigo ang kanyang mga binti na suportahan siya. Frustrated, tinanong niya ang sarili niya kung bakit pa siya naabala gayong wala naman itong epekto. Pathetic ang tawag niya sa sarili niya. Nagtataka siya kung bakit siya ay paralisado sa takot sa pag-iisip lamang na lumabas sa kanyang pintuan. Naniniwala siya na kung nagkaroon siya ng higit na lakas ng loob, maaaring iba ang mga bagay. Kung makakatakas lang siya sa maldita na kwartong ito at pumunta kahit saan, sa sandaling iyon, ang system ay nag-activate at nakakakita ng isang dimensional na inflection point na kumukonekta sa Akasha system. Nang makita ang sistema, nabigla si Han. Ang sistema pagkatapos ay inihayag ang awakening ng isang natatanging kasanayan. Gulat na sabi ni Han na nagigising siya ng ganito. Inaabisuhan ng system ang kanyang natatanging kakayahan na avatar na nagising. Nagising ang kakaibang kasanayan, avatar. Awaken isa, ang oras hanggang sa paglipat sa ibang mundo ay 24 na oras. May 24 hours pa siyang natitira. Sabi ni Han bakit daw siya bigla, ito ay dapat na isang biro. Inaabisuhan ng system kung hindi siya pumasok sa transfer zone sa loob ng takdang oras, magpapatuloy sila sa sapilitang pag-escort. Sumisigaw si Han habang tumatakbo. Iniisip kung paano nila sinabing aabuti ng kahit 1 taon bago bumalik sa lupa. Ang oras sa kabilang mundo ay gumagalaw ng 10 beses na mas mabagal kaysa sa lupa. Ibig sabihin ay kailangan niyang mabuhay ng 10 taon doon upang makabalik. Iniisip niya kung makakaligtas pa ba siya.
Inaabisuhan siya ng system, 3 minuto ang natitira bago ang paglipat, nanginginig. Inihanda ni Han ang kanyang sarili gamit ang kanyang kagamitan at tumayo sa harap ng portal ng transportasyon. Sa kanyang pagpasok ay napuno ng pagdududa ang kanyang isipan, paano siya makakaligtas sa ibang mundo kung hindi man lang siya makahakbang sa labas ng sariling pintuan, kung walang kapangyarihan at walang kakayahan, imposible. Biglang may sumagi sa kanya, skills, kung ang ibig nilang sabihin ay mga kasanayan, kung gayon siya ay may mga kakayahan, determinado, nagpa siyang suriin kung anong uri ng kapangyarihan ang mayroon siya. Sigaw ni Han at inactivate ang kanyang avatar skill, isang clone na kapareho niya ang lumalabas sa harapan niya. Parehong nagulat si Han at ang clone. Hindi makapaniwalang sabi ni Han na siya yun, biglang tumama ang matinding sakit sa kanyang ulo. Sa tingin ni Han ay nakikita niya ang dalawang bersyon ng kanyang sarili at nagtataka kung ito ay clone vision. Habang siya ay tumalikod upang tumingin, napagtanto niyang maaaring ibinabahagi niya ang kanyang paningin sa avatar. Nagkomento siya na ang pagsisikap na igalaw ang kanyang katawan ng hiwalay ay nahihilo sa kanya. At ang paglipat ng pareho sa parehong oras ay parang imposible. Sa sandaling yon, inaabisuhan siya ng system na may natitira pang 1 minuto bago ang paglipat. Nang marinig ang abiso, sumulyap si Han sa system, na nagbabala sa kanya na kung hindi siya pupunta sa transfer zone, isang sapilitang escort ang sisimulan. Frustrated, sinabi ni Han na kahit may avatar, parang walang kwenta, kinukwestiyon niya kung bakit siya naipit sa walang kwentang kakayahan. Nais niyang may pumalit sa kanya at nakikiusap sa avatar na pumasok na lang, tumugon ang avatar sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya. Pagkatapos ay humakbang sa teleportation zone, kinukumpirma ng system, na kumpirma ang Awaken isa, na nagpasimula ng paglipat. Nananalangin si Han para sa tagumpay, pagkatapos ay inanunsyo ng system na magsisimula na ang paglipat, habang bumagsak si Han sa lupa. Ibinulalas niya na gumana ito. Sa palagay niya ay kinikilala ng transfer zone ang avatar bilang siya. Inaabisuhan siya ng system na ang paglipat sa dimensyon ng Oterica ay nakumpleto na. Lumilitaw ang clone sa dimensyon ng Oterica at tumitingin sa mga kamay nito. Nalilito, nagtataka si Han kung bakit nandoon pa rin siya kung nagpadala siya ng avatar. Ang paglipat ay nagtrabaho lamang para sa kanya, hindi ang avatar. Ipinapalam sa kanya ng system na maaari siyang bumalik sa lupa sa pamamagitan ng return option sa Karma Shop at mangolekta ng karma sa panahon ng kanyang pakikipagsapalaran. Current Karma, 0, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo. Napagtanto ni Han na hindi talaga siya naroroon. Ibinabahagi lamang niya ang kanyang paningin sa avatar. Nahihilo, sumigaw siya at kinansela ang summon, bumalik ang kanyang paningin sa kanyang silid. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, nagmamadali siyang pumunta sa banyo at samuka. Ganon, iniisip niya na hindi bababa sa naiwasan niya ang krisis sa paglipat, pagkatapos ay ipinatawag niya ang avatar pabalik. Sa pagtingin dito, umuungol siya na seryosong nabaliw at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin sa walang kwentang kakayahan na ito mula ngayon. Biglang, inaabisuhan siya ng system, binabati siya para sa pagkamit ng isang mahusay na gawa, bumalik sa lupa sa kanyang sarili nang hindi gumagamit ng Karma Shop, nakakuha siya ng espesyal na reward, Achievement Unlocked, Dimensional Transfer Gate. Ngayon, 1 beses sa isang araw, maaari siyang lumipat sa isang dating binisita na lokasyon sa pamamagitan ng gate ng paglipat. Nagulat si Han sa biglaang mga gantimpala. Inaabisuhan siya ng system na tumaas ng husto ang kanyang karma. Napasigaw siya sa gulat sa mga notification ng system. Napagtanto na siya ang nagising na bumalik sa lupa sa pinakamaikling panahon kailanman. Inaabisuhan ng system na kasalukuyang nagmamay-ari si Han ng 1,910,213 karma. Nagulat siya sa 1.9 milyong karma. Sa pag-aakalang ito ay isang hindi kapani-paniwalang halaga para sa simpleng pag-unsummon sa avatar, parang nakatanggap siya ng 10 years worth of points ng sabay-sabay. Iginagawad ang karma batay sa epekto ng isa sa mundong ito, mabubuting gawa o masasamang gawa, pagpatay o pagsusumikap, at iba pa.
Ang naipon na karma ay maaaring gamitin upang palakasin ang kakayahan ng isang tao o bumalik sa lupa. Iniisip ni Han kung ito ay isang pagkakamali at kung ano ang mangyayari kung hihilingin nila sa kanya na bayaran ito sa ibang pagkakataon. Pinipilit niyang magdahan-dahan, nangangatwiran na hindi naman siya sinasadyang gamulo, so whatever. Ipinaalala ni Han sa kanyang sarili na siya ay nasa lupa, kaya ang pagbabalik ay walang kabuluhan. Bumaba ang kanyang mga mata sa pinahusay na seksyon ng status sa Karma Shop, na nag-aabiso sa kanya na maaari niyang tingnan ang mga detalye. Nagtataka siya kung ano ang kasama sa pinahusay na katayuan. Ang panel ng system ay nagpapakita ng katayuan nito, tibay, pinahusay na lakas sa pagbawi sa 10,000, nagulat, pinag-isipan ni Han na pahusayin ang kanyang lakas sa pagbawi. Pagkatapos ay pipiliin niya ang opsyon upang magpatuloy sa pinahusay na pagbawi at mag-click sa panel ng system. Biglang may damaloy na kapangyarihan sa kanyang mga paa, napagtanto ni Han na may nararamdaman siya sa kanyang mga binti. Gumagaling na ang kanyang pinsala, para sa kanya, ang pinsala sa binti na ito ay hindi lamang isang abala, minarkahan nito ang kanyang palm sa kanyang pamilya at nag-iwan sa kanya ng gallows at nakakulong sa kanyang silid. Pagkatapos ay aabisuhan siya ng system na ang kanyang lakas sa pagbawi ay lumampas sa karaniwang antas, at nakakuha siya ng bagong kasanayan, super recovery, epekto, pinahuhusay ang lakas ng pagbawi. Noong gabing iyon, si Han, habang nag-eehersisyo, ay nag-iisip kung paano niya ibinuhos ang kanyang mga punto sa karma upang gamutin ang kanyang pinsala sa binti, na ngayon ay naging lubhang malakas. Gayunpaman, sinabi niya na marami pa rin siyang karma at iniisip kung saan niya ito dapat gamitin. Ang kanyang tingin ay nahuhulog sa opsyon na pahusayin ang kanyang inaangkin na kasanayan para sa 300,000 karma points. Nagtataka tungkol sa pagpapahusay ng kanyang natatanging kasanayan, nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga puntos ng karma dito. Pinag-iisipan ni Han kung ano ang magagawa niya kung mapapahusay niya ang kanyang kakayahan sa avatar. Maya-maya, napangiti si Han habang tinitingnan ang kanyang clone. As expected, sa tingin niya, mukha siyang lalaki. Ang Han clone ay tumugon, na kinikilala na siya ay may mahusay na katawan sa kanyang sarili at dapat mag-ehersisyo ng kaunti. Ngumiti si Han, na iniuugnay ang hitsura ng clone sa masigasig na pagsisikap, sinasalamin niya na sa pagmulat ng kanyang kakayahan sa avatar, ang kanyang kamalayan ay nahati sa dalawa, na nagpapahintulot sa kanya na malayang gumalaw. Inaabisuhan siya ng system ng isang bagong kasanayang nakuha niya sa pamamagitan ng pagpapahusay sa kanyang mga kakayahan, Mind Hub. Sinasala ng kasanayang ito ang mga stimuli at emosyon, tinatanggap lamang ang impormasyong gusto niya. Napagtanto ni Han na nangangahulugan ito na hindi lang siya makakawala sa dimensional na sakit ngunit hindi rin siya makakaramdam ng sakit kahit na masaktan ang kanyang avatar. Masigasig, naisip ni Han na maaari na siyang makipagsapalaran sa kabilang mundo mula sa mainit na sulok ng kanyang silid. Iniisip niyang kontrolin ang kanyang avatar na kasing dali ng paglalaro. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na hindi lang ito ang pagbabago, 3 na siya ngayon. Iniisip ni Han kung tataas ang bilang ng mga avatar habang lumalakas siya. Nalilito, napagpasyahan niyang hindi ito gagawin. Kailangan nilang pumili ng mga pangalan para sa kanilang sarili. Nag-iisip ng malalim ang 3. Sinabi ni Han na hindi niya sila maaaring tawaging avatar. Inamin ng isang clone na wala siyang kumpiyansa pagdating sa pagbibigay ng pangalan sa mga bagay. Habang ang isa pang clone ay nag-iisip ng iba't ibang pangalan, napansin ni Han ang mga pangalan sa ilang produkto. Ang isa ay may label na kape ni Han at ang isa naman ay ketchup ni Han. Ipinahayag ni Han na alam niya kung ano ang gagawin. Mula ngayon, nagpasya siyang ang una ay kay Han. Inaabisuhan ng system si Han ng kanyang profile. Kasama sa mga karaniwang katangian ang Mind Hub at Super Recovery, habang ang kanyang individual na katangian ay Mana Affinity. Ang mga espesyal na tala ay nagpapahiwatig na siya ang unang avatar ni Han Sung-yoon. Susunod, nagpasya si Han na ang pangalawang avatar ay tatawagin kay Han. Nag-update ang system gamit ang profile ni Han, kasama rin sa mga karaniwang katangian ang Mind Hub at Super Recovery, ngunit ang kanyang individual na katangian ay tibay, nakasaad sa mga espesyal na tala na siya ang pangalawang avatar ni Han Sung-yoon.
Pinag-iisipan ni Han ang mga konsepto ng mana affinity at tibay at nagtataka kung bakit mukhang baliw ang dalawang avatar. Napagpasyahan niya na oras na upang isagawa ang pinakahihintay na pangunahing paghahanap at tinitiyak ang kanyang sarili na huwag mabalisa. Habang papasok si Han sa teleportation portal, napabulalas siya, pumunta tayo sa kabilang mundo. Si Han ay may dalang 1 taon na halaga ng basura, nag-teleport si Han sa kabilang mundo. Binuksan ni Han ang pinto sa kanyang bahay at lumabas, sinalubong ng sinag ng araw. Iniisip niya sa kanyang sarili na hindi siya nakakaramdam ng pagkabalisa, gumagana ng maayos ang mind hub. Nang mapansin si Han ay napagpasyahan na ang mga Han ay dapat na dumating din sa kabilang mundo. Sa sandaling iyon, dumating si Han sa kabilang mundo at sinabing gabi na. Sinabi ni Han na walang malamang na lalabas sa mapayapang kagubatan na ito. Gayunpaman, hindi iyon ang kaso. Isang halimaw na ang nakatago sa malapit, lingid sa kanyang kaalaman, biglang lumitaw ang isang itim na panther, na ikinagulat ni Han, na napasigaw sa gulat kung paano ito biglang lumitaw. Sinugod siya ng panther, at mabilis na bumunot ng kutsilyo si Han mula sa likuran, naghahanda siyang ipagtanggol ang sarili gamit ang kutsilyo. Ang blankong panther ay kumagit sa kutsilyo. Sabi ni Han na napakakulit. Iniisip ni Han sa kanyang sarili na, tulad ng inaasahan niya, wala siyang nararamdamang takot o sakit sa lugar na ito. Para sa kanya, parang laro lang. Pagkatapos ay inutusan ni Han ang system para sa isang mana injection, na nagiging sanhi ng pagkinang ng talam sa enerhiya. Sinaksak niya ang itim na panther, tinapos ang buhay nito, at nakaligtas sa enkwentro. Sinasalamin ni Han na marahil ito ay dahil siya ay mahina pa. Ang laban ay lubhang mapanghamon, napagtanto niyang malalagay siya sa malaking problema kung mananatili siya rito at makatagpo ng isa pang halimaw. Napansin ni Han ang isang istruktura sa di kalayuan, pagkatapos ng kaunting paglalakad, nakilala niya ito bilang isang nayon. Pagpasok sa nayon, binati siya ng isang matandang lalaki bilang isang manlalakbay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Malcolm, ang punong nayon. Sinabi ng hepe na kahanga-hanga para kay Han na dumaan sa isang daanan ng kagubatan na puno ng mga halimaw sa ganoong oras. Tumawa si Han, sumasagot na siya ay natatakpan ng mga sugat dahil dito. Tinatanong niya kung maaari siyang manatili sa nayon ng isang gabi lang, sumang-ayon ang punong nayon, na nagsasabi na dapat silang magtulungan sa isa't isa. Nakahinga. Ngumiti si Han at nagpasalamat sa kanya. Ang hepe pagkatapos ay nagkomento na ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng isang tao na may damit at kagamitan ni Han, at tinanong niya kung si Han ay nanggaling sa malayo. Tumatawa si Han, sinabing nangyari ang lahat habang nag-iipon siya ng iba't ibang bagay at gumagala. Ang punong nayon ay tumango, na nagpapahayag ng kanyang kagalakan na makita ang isang tagalabas sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Iminungkahi niya na kumuha sila ng inumin sa Barrio Tavern. Pagkatapos mag-enjoy sa inuman, bumalik si Han sa kanyang kwarto, nakahiga sa kama. Sinabi niya na binigyan pa siya ng isang bakanteng silid. Habang pinagmamasdan niya ito, mas nagiging mainit ang kanyang damdamin para sa nayon. Iniisip niya kung gaano nakatagal mula noong huli siyang nag-enjoy sa ibang tao. Humikab, nagkomento si Han na ito ay isang masayang araw. Habang natutulog siya ay may pumasok sa kwarto, siya pagkatapos ay bumalik sa lupa. Siyempre, ito ang isip hub. Nagre-relax na may kasamang beer, idineklara ni Han na ito ang pinakamahusay, lalo na habang kumakain ng manok pagkatapos maligo sa kanyang paglalakbay sa kabilang mundo. Medyo naaawa siya kay Heinz, abala siya sa health training para mapahusay ang kanyang durability skill, dahil hindi niya alam kung kailan niya ipapadala si Heinz. Mainam na maghanda ng maaga. Sa palagay ni Han ay maganda na hanggat nagsusumikap ang kanyang mga clone, kailangan niyang matuto ng higit pa tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mundo at kung ano ang ibang mundo. Napagpasyahan niyang gampanan ang papel ng perpektong Commander-in-Chief. Biglang naramdaman ni Han na may kakaiba at nataman siya ng nakakatakot na sensasyon. Sa sandaling iyon, naglalabas ang system ng babala, patay na ang avatar. I-reset ang lahat ng katangian at naipong data ng avatar. Nanlaki ang mga mata ni Han sa gulat habang pinoproseso niya ang notification ng system,
napagtanto na namatay na si Han. Nagulat si Han nang makatanggap siya ng abiso na namatay na si Han. Siya ay nagbulalas na si Han ay nasa nayon lamang, ngunit ngayon siya ay patay na. Gaya ng inaasahan, pinaghihinalaan ni Han na ito ay kagagawa ng matandang iyon. Iniisip niya kung may nahalo sa kanyang inumin. Nanghihinayang si Han sa pagiging masyadong kampante sa hindi pamilyar na lugar. Biglang napagtanto ni Han na muli siyang nakakonekta sa kanyang avatar. Ang punong nayon, na tumitingin sa bangkay ni Han, ay nagkomento na sa tingin niya ay magiging kapaki-pakinabang na tao si Han, ngunit siya ay naging ganap na ordinaryo. Sumang-ayon ang lalaki sa tabi ng pinuno, sinabing tama siya. Habang pinagmamasdan nila ang katawan ni Han, nabanggit ng punong nayon na dahil nag-iisang dumaan si Han sa kagubatan ng nayon, naisip niya na maaaring may talento si Han. Ngunit sa halip, isa lang siyang elite na balangkas. Kumonekta si Han sa kalansay ni Han at nalilito. Iniisip, ano ito? Sa sandaling yun, inaabisuhan siya ng system na ang lahi ng individual ay binago sa undead, at nakakuha siya ng isang espesyal na kasanayan, na bulok na puso. Ipinapakita nito ang profile ni Han, na nagpapakita ng kanyang bagong lahi bilang undead elite skeleton na may mga karaniwang katangian tulad ng mind hub at super recovery at mga individual na katangian tulad ng mana affinity. Si Han, na ngayon ay mapatla ang mukha, ay nagtataka kung siya ay undead. Inaabisuhan pa siya ng system na, dahil sa mga epekto ng mind hub, hindi nasira ang kanyang isip. Iniisip ni Han, ano ang lugar na ito, at nasaan siya ngayon? Bigla siyang may napansin at napalingon sa gilid. Nakikita niya ang isang pares ng mga undead at, nabigla, naisip, ano ba ang mga bagay na ito? Nagtataka si Han kung ang mga bastard na yun ay ginawang undead ang buong nayon. Sa sandaling yun, pumasok si Jeffy sa silid, at nagtaka si Han kung sino siya. Sa tingin ni Han, nang makita si Jeffy, siya ang parehong lalaki na nasa tavern kahapon. Si Jeffy, bumantong hininga. Sabi, hanggang kailan siya dapat makulong sa liblib na lugar sa bundok na ito? Iniisip ni Han kung ang mga taong nakita niya kanina ay puro black magicians. May napansin si Jeffy at napatingin sa gilid ni Han. Nagtataka si Han kung bakit ganoon ang titig ng lalaki sa kanya at iniisip niya kung napansin ba niyang nakakagalaw siya. Jeffy itinuro ang kanyang daliri sa ibang lugar. Sabi niya, bakit nandito rin ang bagay na ito? Walang gumagawa ng maayos sa kanilang trabaho. Nag-utos siya, lumipat doon. Naaliw, naisip ni Han na kahit maaring bulok na ang kanyang puso ay muntik na siyang atakihin sa puso. Biglang may naramdaman si Han. Pakiramdam niya ay may kapangyarihang pilit siyang ginagalaw. Kung tumutok siya, maaari niyang hindi pansinin ito. Ngunit nagpasya siyang mas mahusay na sundin ito sa ngayon. Bulong ni Jeffy sa sarili. Bakit ba lagi niya itong pin-check sa undead? Masyadong maislan ang matandang geezer na yun. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid, sinara ang pinto sa likuran niya. Iniisip ni Han na sobrang pamilyar ang kapangyarihan. Ito rin ang kapangyarihang kumokontrol sa kanyang undead na katawan. Iniisip niya kung, salamat sa kanyang katangian ng mana affinity, naisip niya kung paano gumagana ang kapangyarihang ito. Pagkatapos ay nag-isip si Han na maaaring makontrol pa niya ang iba pang undead. Makalipas ang isang linggo, sa isang storage room, masigasig na nagsasanay si Han ng pag-upo sa mga tambak ng mga kahon sa harap ng isang balangkas. Isang mahabang hininga ang pinakawalan niya, na may mga mata na natatakpan ng aura, mabangis ang itsura niya. Bumaba ang kanyang tingin sa katawan ng kalansay, mariing tinitigan ni Han ang kalansay. Ang kalansay pagkatapos ay dahan-daang bumangon. Iniisip ni Han na sa wakas ay nakontrol na niya ang iba pang undead. Sa palagay niya ito ay medyo labis. Bagaman ito ay labis na malamaya, iniisip ni Han na, bukod dito, maaari lamang niyang ilipat ang isang undead. Iniisip niya kung ito ba ang limitasyon ng isang elite skeleton. Bigla siyang nakapansin ng mga ingay, bumaba ang tingin niya sa kanyang binti, at kinagat siya ng isang maliit na daga. Mabilis na nahuli ni Han ang daga at iniisip na sa wakas ay nahuli na niya ang maliit na nilalang. Sa tingin ni Han, ito ang brat na nagkakamot ng takong sa buong linggo. Sa tingin niya ito ay isang maliit na bagay, mabilis bilang isang flash.
Napagtanto ni Han ang isang bagay, pinag-isipan ni Han ang maliit na sukat at bilis nito. Iniisip niya kung ang bagay na ito sa halip na tao, may pagkakataon siya. Ipinatawag niya ang aura sa kanyang hintuturo at sa loob-loob na iniisip kung dapat niya itong subukan. Pagkatapos ay may ginagawa siya sa maliit na daga na nasa isip niya, at ang maliit na daga ay sumisigaw sa sakit. Makalipas ang ilang sandali, ito ay nakumpleto, tumayo ang daga, at namumula ang mga mata nito. Sa tingin ni Han, ito ay isang tagumpay. Habang umaalis ang daga, hinikayat ito ni Han na umalis. Binibigyan pa niya ng pangalan ang daga, Alfred. Iniisip ni Han na oras na para simulan ang Operation Nightwatch, kung saan ang mga pag-uusap sa gabi ay naririnig ng daga. Dahan-daang gumagalaw ang daga, tinitingnan ang paligid nito. Pagbukas ng pinto ay sinabi ni Jeffy na maghintay at tingnan, sisiguraduhin niyang haharapin ang matandang geezer. Iniisip ni Han na laging nagrereklamo ang lalaking ito. Iniisip ni Han kung ano ang nasa kabilang bodega at iniisip kung isa pa itong undead. Iniisip niya kung dapat ba niya itong sundin. Isang kakaibang aura ang lumabas sa kwarto. Napansin ito ni Han at napaisip, ano ito? Kahit i-neutralize niya ang kanyang emosyon gamit ang monohub, instinctively pa rin niya itong nararamdaman, mapanganib na lumapit sa anumang mas malapit. Sabi ng lalaki, good job. Tinanong ni Jeffy kung kailan matatapos ang proseso ng paghinog. Sabi niya, fragment man yun ng immortal na hari o kung ano pa man yun. Pakiramdam niya ay hinihigop ang kanyang habang buhay sa tuwing lalapit siya rito. Sumagot ang lalaki na ito ay dapat na sa lalong madaling panahon, dahil ang master ay natigil doon araw-araw. Tinanong tuloy ni Jeffy kung hindi ba nakakatuwa na binabantayan din nila ang panig na ito. Hindi lang ang nayon kundi pati na rin ang paglalagay ng mga bitag sa bawat gusali. Sino naman ang magpapalusot? Si Han, nang marinig ang lahat ng ito, panloob na nagpapasalamat sa kanila para sa kapakipakinabang na impormasyon. Iniisip niya na ang nakita niya kanina ay tiyak na fragment ng walang kamatayang hari. Nag-iisip si Han kung saan pa siya makakalap ng impormasyon at kung saan naroon ang punong baryo na iyon. Biglang may dumating na pag-atake at tumagos sa katawan ni Alfred. Dugo ang katawan ni Alfred habang dahan-daang naglalakad palapit sa kanya ang punong nayon. Sinabi ng punong nayon na nagtataka siya kung ano iyon, ngunit ito ay isang daga lamang. Si Han ay nadismaya na nag-iisip kung siya ay nahuli. Sa pagmamasid kay Alfred, nabanggit ng punong nayon na ito ay isang undead. Hindi niya nararamdaman ang enerhiya ng black magic, ngunit kakaibang puno ng dark mana ang katawan nito. Iniisip niya kung natural ba itong naging isa dahil sa dark mana. Sinabi ng punong nayon na mayroon lamang isang lugar na umaapaw sa madilim na mana dito. Pagkatapos ay tinanong niya kung si Jeffy ang namamahala sa bodega ngayon. Nang makita ang punong nayon, pareho silang namumutla, at tinawag nilang master. Humingi ng paumanhin si Han kay Alfred, at sinabing sisiguraduhin niyang maghihiganti para sa kanya. At sinabihan siyang bantayan lang siya. Nang umagang iyon, sinipa ni Jeffy ang pinto. Sabi niya, sinong mag-aakalang may daga na gag-apang palabas doon? Ano ang problema ng isang daga? At nagmumura sa sabog na matandang geezer. Galit niyang sinisigawan ang undead na lumalabas doon at inutusan silang pumila. Si Jeffy ay sumigaw ng mga kalokohan at pinalo niya ang undead habang sinasabi niya, tumayo ng maayos. Bumagsak sa lupa ang undead, pagkatapos ay hinawakan niya ang buhok nito at sinabing, sino ang mayroon sila rito? Hindi ba ito ang mayabang na tagapag-ayos na nagrebelde sa kanya? Tinanong ni Jeffy kung hindi ba niya sinabing hindi siya papayag kung makikigulo siya sa kanyang pamilya. Natatawang sabi nito sa kanya na ulitin ang sinabi niya noon. Sabi ni Jeffy na alala niya ngayon, inilabas niya ang kanyang dila, ang pag-iwan sa undead, sinabi niya na hindi ito masaya. Idinagdag niya na ito ay masaya kapag sila ay tinutugis bawat solong bastard sa village. Biglang nagmulat ng mata ang undead at tumayo. Sabi ni Jeffy, dapat masaya pa rin siya dahil kasama niya ang kanyang asawa. Iniisip niya kung iyon lang, isinasaalang-alang na ang ibang mga pamilya ay may maliliit na anak din. Inabot ng undead si Jeff at sinubukang kagatin ang kanyang leeg,
Matagumpay na nakasubsob ang mga ngipin nito sa kanya. Bumagsak si Jeffy sa lupa. Napabulalas, ano ang problema nito nang biglaan, inutusan niya ang undead na huminto at sumigaw. Huminto, nagmumura. Sinubukang mag-spell ni Jeffy sa undead. Ngunit biglang may dumating na isa pang undead mula sa likod at tinakpan ang kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sitwasyon habang ang ibang undead ay dahan-daang lumalapit sa kanya. Pinalibutan siya at sinusubukang kagatin siya. Sa huli, napatay nila si Jeffy. Ang kumokontrol sa kanila ay si Han, sa mabangis na mga mata na puno ng aura. Ipinahayag ni Han na ito na ang simula ng paghihiganti ng biktima.